Mega mackerel nga pala ang lulutuin natin ngayon mga tol. Sobrang sarap at napakadali lang ng sangkap ang kakailanganin natin. Ibubuking ko na ang sekreto ng mga kababayan nating mga taga Bicol. Pagdating sa luto ng ginataan, sila ang number 1. At kung nagtitipid ka at gusto mong kumain ng masarap, para sa'yo ang bidyong ito. Huwag na natin patagalin mga tol. Umpisahan na nating magluto. Tara, luto tayo. Sa kawali mga tol, magpapainit lang tayo ng mantika. At kapag mainit na yung mantika, pwede na nating ilagay yung bawang. Pagkatapos ng tol, gisa-gisahin lang natin yung bawang. Kapag ganyan na ang itsura nung nasa video, pwede mo nang ilagay ang sibuyas. At kapag lumabas na yung aromatics niya, pwede mo nang ihulog ang hinog na kamatis. Ganun lang uli ang proseso mga tol. Gisa-gisahin lang natin hanggang sa maging lupaypay na yung kamatis. At syempre, hindi natin kakalimutan ang 300 piraso ng paminta. At ilalagay din natin ang ginayat nating luyang dilaw. Ilalagay din tayo ng sili para may konting sipa at sabunot sa ating niluluto. Gisa-gisahin lang natin yan mga tol hanggang sa mag-mix yung lasa niya. Maglalagay din tayo mga tol ng timpladong alamang. Victoria's bagoong alamang nga pala ang inilalagay ko. Para lang sa iyong pagkakaalam. Victoria's alamang lang sa kalam. Susunod naman natin ang papaya. Saktuhang kasarapan lang yung manibalang. Ganun lang uli ang proseso mga tol. Gisa-gisahin lang natin hanggang mag-mix yung lasa niya. Pagkatapos nan mga tol, maglalagay lang tayo ng kaunting patis, pampalasa sa ating niluluto. Ganun lang uli ang proseso mga tol. I-mix-mix lang natin uli hanggang mag-mix yung lasa niya. At kapag medyo malambot na yung papaya, pwede mo nang ilagay ang unang gata o kaya naman tinatawag nating kakang gata. Isa pang sekreto ang nalaman ko sa mga kababayan nating taga Bicol. Kapag naglalagay sila ng gata, hindi na muna agad nila ito hinahalo at tinatakpan. Hinahayaan muna nilang maluto ng kaunti yung gata bago nila ito haluin. Maraming salamat po sa mga kababayan nating taga Bicol. Sobrang sarap po ng recipe nyo ng ginataan. Kung isa ka sa mga taga Bicol, paki-comment mo naman kung tama ang aking pagluluto. At para malaman ko na rin kung nakaabot sa inyo ang aking ginataang mackerel. Kapag ganyan na ang itsura niyan mga tol, yung medyo naiiga na yung nilagay nating unang gata, pwede na nating ilagay ang mega mackerel sardines in natural oil. At pagkatapos niyan, isasama na rin natin yung kanyang natural na langis. Maglalagay din tayo mga tol ng isang damukal na pechay. Ang sabi kasi ng mamay, kumain daw ng gulay para humaba ang ating buhay. Sa tingin ko mga tol, kulang pa sa gata. Kaya maglalagay uli tayo ng isang baso pang gata. Kakang gata uli nga pala ang inilagay ko para lang uli sa iyong pagkakaalam. Muntikan ko pang makalimutan ang 2 siling green. Pagkatapos nan mga tol, lalandi-landiin mo lang ng kaunti ang ating niluluto. Nang sa ganon, hindi tayo mahalata ng ating mga manonood. Pagkatapos niyan mga tol, wawakasan na natin ang ating niluluto ng 300 piraso ng asin. Ganon lang ulit ang proseso mga tol. Landi-landiin mo lang yung ating niluluto. Nang sa ganon, hindi madurog ang ating mega mackerel sardines. Sobrang sarap naman at talagang napakalinamnam. Saka naman natin titikman ang ating niluluto kung may diferensya pa. At eto na nga, hindi tayo nagkamali ng panlasa. Saktong-sakto lang ang ating niluluto. Siya nga pala mga tol, kung umabot ka pa sa bidyong ito, ibig sabihin niya nag-e-enjoy ka at sinusuportahan mo talaga ang aking channel. Huwag mo naman kalimutang i-like at i-follow ang ating page. At ilagay mo na rin dyan sa comment section kung taga saan ka. Nang sa ganon, malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam!